Kilala ang Marikina na isa sa pinakabahaing lugar sa Metro Manila. Kaya naman ang ilang bahagi ng syudad naghahanda na sa panahon ng tag-ulan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Ilang ulit nang binaba ang Provident Village sa Marikina tuwing may matitinding bagyo. Kaya ngayong panahon na naman ng tag-ulan, sinisimulan na rin nila ang paghahanda laban sa mga kalamidad. Isa ang Provident Village sa Marikina sa pinakabahaing lugar sa syudad. Kaya naman ang mga residente nito sanay na at may nakagawian na tuwing may dadaang bagyo. Tulad na lamang ng residente na to na ngayon pa lang ready na ang emergency kit mula gamot, first aid at mga benda, all set na. Tapos yan, meron ako niyan. May bulak ako. Meron ako nung pangkuha ng kung anong, yung para sa oxygen ng meron ako. Meron din akong tawag dito yung pang-blood pressure. Kapansin-pansin din ang bagong gawa na dike dito sa riverside ng village. Mas malaki at mas mataas ito ngayon. Around 6.5 meters yung taas nito. So itong DK na to yung magpoprotekta sa mga residente ng Provident kung sakali mang tumaas ang tubig sa may ilog ng Marikina. Ang ilang residenteng nakausap ko natuwa sa proyektong ito dahil nabawasan ang kanilang pangamba kung sakaling bumuhos ang ulan. Pero malaking bagay yan. Ang taas po niyan, sir. Pag umakyat ka dyan, pag dubungan ko sa kabila, pag nahulog ka, hindi ka lang mabalian siguro baka mabagok pa yung ulo mo. Pero ibang residente, hindi pa masyadong kumbinsido sa tulong at proteksyon na mabibigay ng bagong dike. Hindi, tatakbo na ako sa labas. Baka makasiguro pa ako ng mabubuhay ako. Pero dito, wala akong tiwala dito sa dike. Siniguro naman ng barangay na sakop ang Provident Village, hindi na sila papasukin ng tubig dahil kampante sila, mababawasan na ang pagbaha dahil sa pinataas na dike. Napakataas naman talaga. Kung ganun kataas, hindi napapasok ang tubig sa ilog na papunta sa Provident. Sa pabago-bagong timpla ng panahon, mas mainam na handa tayo. Dahil mas mainam na maging maagap kaysa hintayin maging huli ang lahat kapag dumating na ang sakuna. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Ang paghahanda ng Provident Village ngayong tag-ulan kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Actually, maliban sa panahon ng tag-ulan, matinding pagbaha dyan sa Provident Village, Ivan, no? Pero base sa mga na-interview mo, parang hindi sila kampante doon sa bagong dike na itinayo dyan. Parang hindi sila ganun ka-confident. Bakit nga ba? Kasi Pops J, di sila masyadong comment kasi hindi pa talaga natitesting itong bagong DK. Kasi nung mga nakaraang taon, syempre may mga DK na dyan, pero umaapaw pa rin. Pumapasok pa rin yung tubig sa kanila. So ngayon, medyo skeptical pa sila kasi nga hindi pa talaga nila natitesting. Kung Hindi pa dinadaanan ng matinding pagbuhos ng ulan, matinding pagbaha. Ganun ba? Ganon, Pops J, no? Kasi yun kaya medyo skeptic pa sila. No? So, pero, Kailan susubukan yan? Panahon na ng tag-ulan eh. ayun yan, Pops J, sana naman daw, kung sakali man daw bumuhos, sana naman daw makontain netong DK na to yung tubig mula sa ilog. Nitong mga nakalipas na panahon, bumuhos ng matinding pag-ulan. Kamusta yung mga residente ng Provident? So kwento sa atin, Pops J, no, nung mga nakaraang araw nga, no, medyo malakas yung Tindi, buhos ng ulan. No? Pero so far naman, yung water level naman sa ilog, ang pinakamataas is 12 meters. Okay. No? So hindi pa siya Wala nasa pang- alert level. Okay, So medyo, ano pa sila nun? Okay pa sila. Sanay na yung mga Sanay yan na yan. Sanay Oo. na sila, Pops J. So yung ganong mga usapan, no, yun nga, sanay na sila sa ganitong mga bagay. Pero syempre may mga alert levels din na sinusunod itong mga residente dito, no, pagdating ng 15, may yun na, prepare to evacuate. Hanggang so on and so on, ganun ka-prepared na yung mga tao dito. Ganun na kasi nakasanay. Eto, biro nga ng ilang mga Pinoy, no? Isang dura lang, baha na sa Marikina. Ha? Eto bang Marikina, bakit ba siya perennial na binabaha? Bakit palaging binabaha yung lugar na yan? So, Pabji, kung papansinin natin yung location ng Marikina na papaligiran ng mga bundok. No? So, yung pag umulan sa bundok, yung bagsak ng tubig ay dito sa Marikina River. So, nagiging, tawag nga nila dito is nagiging catch basin. Itong Marikina ng mga tubig mula sa mga bundok, gaya nga ng Montalban. No? Paano naman? Walang habas na pagputol ng Ayun nga, punong Pops kahoy. J. Isa rin yun sa problema one of nila. the Walang causes. sumisip-sip nung mga tubig na dapat andun lang sa puno. No? Kasi nga Correct. wala ng mga punong sumisip-sip ng mga tubig na galing sa bundok.
Oh, matagal nang yan ang sinisisi talagang catch basin ng Marikina. Taga Marikina tayong dalawa. Kaya medyo sanay na tayo, no? Tama ka dyan, Pops Jay. Pero yung mga ganitong panahon talagang kakabahan yung mga residente, lalong-lalo na yung mga nakatira sa gilid ng Marikina River, no? Maliban sa dike, may iba pa bang paghahanda na ginagawa dyan? Kanina, Pops Jay, natanong natin yung isang punong barangay. No, ang sabi nila, ready naman daw yung kanilang mga boats, mga bangka, no, kung sakali mang umangat. Rescue na yan eh. Oo. Ready yung Oo. kanilang, handa silang sumaklolo or magbigay ng tulong kagad kung sakali mang tumaas yung tubig or magkaroon man ng kalamidad. No, isa rin sa binibida nila talaga is yung itong warning system dito sa Okay, Marikina, yeah. no. Napaka-laking tulong talaga nito. Yung so explain na lang natin pa yung warning system sa Oo, Marikina, no. sige. Pagdating ng 15 meters, may bell or siren na tutunog. Ibig sabihin nun, prepare to evacuate na Okay. yung mga tao. Then pagdating ng 16 meters is mag-evacuate na yung mga tao. No? Parang hinikayat na sila na mag-evacuate na kayo. No? Pagdating naman ng 18 meters, forced evacuation na ang nangyayari. No? So wala nang dapat matitira dito sa kung saan man or malapit dito sa may ilog. Yung mga identified areas, ano. Alam mo, itong Marikina talagang pinatibay na ng mga nagdaang bagyo, sama ng panahon, baha. Yung mga tao dyan talagang sanay na at alam na nila kung ano ang kanilang gagawin, saan sila pupunta para ligtas ang kanilang pamilya, no? Pero ikaw ba, may mga natanong ng mga residente na huling taon ko na dito sa Marikina, parang ayoko na dito. Meron ba nag-give up dyan? Meron bang ayaw na kasi sawang-sawa na eh. Napakahirap talaga ng ganyan sitwasyon. Pops G, alam mo, nakakagulat kasi sa lahat ng nakausap ko, walang gustong umalis. Doon sa Provident Doon Village. sa Provident Village, walang gustong umalis. Unang-una, sasabi nila, ito, lupa namin to. Amin to. Oo. Minana nila sa Inana kanilang mga ninuno. galing na sa kanila. Saka, sabi naman nila, hindi naman buong taon bumabaha. Okay. No? Babaha yan. Ilang buwan lang yan. Ilang buwan lang yan. No? Oo. Pag bumaha daw, Oo. isang araw lang, wala na kagad. Oo. So yung ibang, yung preparation talaga nila, iba. No? Sabi nila, di na daw sila bumibili ng mga actually mamahaling gamit Oo. na pwedeng masira. Ine-expect nilang, mababasa rin naman ito ng tubig baha. Pero alam mo, sa mga nagdaang panahon, marami kaming nasaksihan dyan, no? Bilang isang reporter, na-cover natin yung mga nasawi, no? Yung mga pagbaha dyan sa Provident. Pero makikita mo yung tao talagang buo pa rin yung kanilang resolve na dito kami maninirahan kasi wala kaming ibang gustong tirhan o tirikan ng bahay. Tama ka, Paps. Yung talaga yung kanilang pinanghahawakan na bahay namin to. Dito kami titira. Yun talaga, hindi problema yung may malilipatan kami. Hindi problema yun. Ang sa nila talaga, bahay namin to, sa amin to. Yun talaga yung pinanghahawakan nila doon. At ito ang ating show, Mukha ng Balita. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.